May alien daw na gumagala ngayon sa Metro Manila. Pero bago pa tayo magpanik, relax lang dahil ang mga alien na ito hindi totoo, kundi isa lamang tattoo. Mula bunbunan hanggang kalingkingan ng 38 anyos na si Louie. Bordado ng tinta, 90% ng kanyang balat, tad-tad ng tattoo. Ang hindi lang daw nasayaran ng karayom ang kanyang kilikili, puwet, at ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Yung love and passion kasi yun ang ano mo sa sarili mo eh. Kumbaga, dahil sa pagmamahal mo sa tattoo, kaya ongoing siya talaga. Kwento ni Louie, ang alien predator-inspired na tattoo sa kanyang binti, ang kauna-unahan niyang marka. Subalit dahil sobra siyang nahumaling sa tattoo, para bang nagkaroon na ng alien invasion sa kanyang katawan. Ang disenyong nakaburda sa balat ni Louie, tinatawag na biomechanic o yung mga disenyong hango sa itsura raw ng mga alien. Mahilig kasi ako sa mga mga documentary ng mga ancient alien eh. Doon ko kinuha yung mga design. Yun nga lang, dahil sa kanyang mga tattoo, si Louie nakararanas ng diskriminasyon. One day kasi sa jeep, parang may umakyat na na pasahero, tinulungan ko pa eh. Tapos pag-abot ko sa kanya, parang siya patuloy nagalit sa akin eh. Kasi kulang na lang sabihin niya na galing ka ng kulungan, ganun. Ngunit ang mga katulad ni Louie, may kalalagyan kung saan hindi alien ang turing sa kanila. Sa pagtitipong ito, ang taunang Tattoo Convention sa Pilipinas, ang Dut-Dutan Festival. Dito nagsasama-sama ang pinakamagagaling na tattoo artist sa buong bansa. Parang Pasko ng mga mananato eh. Dito nagsasama-sama lahat para pakitang lahat ng kanya-kanyang at iba't ibang talento. Pagalingan ng pagguhit sa balat mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. At hindi lang mga Pilipino ang narito. May tattoo artists din mula Taiwan, Amerika, Germany at Malaysia. Ngunit ang isa sa pinakaagaw pansin, ang pinakabatang nagtatattoo, si Angel, 12 anyos. Gayang-gayang nakita mo naman. Hindi na ito kagulat-gulat dahil ang mga magulang ni Angel na sina Ruel at Susan pareho ring tattoo artists. Mahilig daw talagang mag-drawing si Angel. Subalit nung lumaki siya, hindi na lapis at papel ang kanyang gamit, kundi tattoo machine. Aba, matindi! Napapansin ko Angel, lahat ng ginagawa ko, tinitignan niya. Tapos napansin ko yung hilig niya sa tattoo. Kumakopya-kopya na siya sa mga magazine, mga mukha. Mas milig po ako sa mag-drawing ng mata at saka ng tao. Gusto ko po maging kagaya ni Papa. Si Angel naman, walang kakaba-kaba ang madalas niyang pagpraktisan, mga kumpare ng kanyang ama. Siguro mga 2 taon kong pinag-aralan. Nakita ko sa isang gawa lang niya na kaya niyang isang gawaan. Pakaiba pala itong bata nito. Yun yung unang-una talaga na gawa niya. Nashock kami lahat nung maganda yung kinalabasan. Hindi pa man daw tayo nasasakop ng mga Kastila. Ang ating mga ninuno, katulad ng mga bontok, igorot headhunters ng Cordillera, naglalagay na ng tattoo, simbolo ng katapangan at mataas na antas sa komunidad. Ang kanilang paniniwala, ang espiritu o kaluluwa ng kanilang mga pinugutan, sasanib sa kanilang mga tattoo at magsisilbi nilang proteksyon. Sa Thailand, isang klase ng tattoo ang pinaniniwalaang sagrado. Sa Wat Bang Phra sa Bangkok, isinasagawa ang ritual ng pagtatattoo ng mga Buddhist monk. Magsisilbi raw itong anting-anting
ng kung sino mang magpapalagay nito. Matapos nilang mag-orasyon, sinimulan na ng mga monk na lagyan ng tattoo ang mga tao. Buddhist spirits daw ang nagdidikta kung anong disenyo ang kanilang gagawin. Dati, ang mga may tattoo lang, mga bilanggo. Ngayon, pati na mga celebrity at artista. Isa raw kasi itong sining o art. At isa sa mga kahanga-hanga ang microscopic tattoo na kadalasan 2 pulgada o 2 inches lang ang laki. Kailangan mo ng magnifying lens para makita ang mga detalye. Katulad ng Last Supper at kahon ng posporo na may lamang gagamba. Isa sa mga champion sa paggawa ng small piece tattoo, ang artist na si Tupi. Taong 2012 nung nanalo siya sa small piece category ng Dutdutan Festival. May naging classmate ako nung college. Gumagawa siya ng maliliit, Last Supper. Na-inspire lang ako sa gawa niya. Kaya nag-try ako. Tapos siguro mga apat na pyesa bago ko na-consider na, ay, kaya ko palang gawin yung small piece. Kuha ko first place noong 2012, Dutdutan 2012. Portrait ng anak ng client ko. Gagawin ko sa kanya to, freehand. Tatry ko ng gawin ng sobrang liit. Huwag ko na isama yung tattoo mo. Ang hirap. At huwag daw ismulin ang mga microscopic tattoo dahil hindi biro ang paggawa nito. Kailangan ng matalas na mata at sangkatutak na tiyaga. Kahit ganito lang kaliit, 2 oras ang aabutin sa paggawa nito. Ang mga nagpapatattoo may kanya-kanyang dahilan. Pero para kay Arnold, ang kanyang tattoo, isang masamang paalala na lang ngayon. Ang barcode na tattoo kasing ito, birthday ng kanyang namayapang misis. Pero dahil ayaw na niyang maalala pa ang masaklap na pagkamatay ng kanyang asawa, nagdesisyon si Arnold na patakpan na lang ito. Nangitim yung mga kuko niya, tapos para siya yung asong ulo na labas yung mga ipin, tapos dumudugo, lumalabas yung dugo sa mga gilagid. Tapos nag-ano siya, nagtirik yung mata. Marami kaming pangarap na na hindi na natuloy. Dahil na bigla ang pangyari na yun. Layout ako ngayon ng courting jar para sa kanyang concept na Gemini horoscope. Habang tinatakpan ang kanyang orihinal na tattoo, nagdugo ito. Matapos ang 2 oras, natakpan na ang kanyang dating tattoo ng bagong tinta, ang dating barcode. Isa na ngayong simbolo ng zodiac sign ni Arnold. Minawa yung pakiramdam ko. Sana magtuloy-tuloy na to. Kaya magandang vibe. Ang mga tattoo, hindi lang daw pang forma. Kadalasan, may malalim itong kahulugan. Gayunman, sa mga nagbabalak palang magpa-tattoo, mga tattoo artist na mismo ang magpapaalala sa inyo ng paulit-ulit. Think before you ink.